Ang kwentong ito ay pinadala ni Ian. Hindi niya pinahintulutang banggitin ang taon kung kailan ito nangyari. Sa lungsod ng Pasay at lalawigan ng Visayas. Simulan na natin ang kwento. Isang magandang araw po sa iyo, Kuya Bebe. Nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan. Ganoon din po ang mga katulad ko na palaging nakikinig sa inyo. Mangyari po lamang na huwag niyo pong banggitin ang taon kung kailan ito nangyari. Nang sa gayon ay mapangalagaan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot sa kwento ko. Masyado po kasing komplikado. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ian, Kuya Bebe. Isinilang po ako dito sa Pasig. At dito na rin po ako lumaki. Pero ayon sa mga magulang ko, ay tubong Visayas po sila. Hindi naman nila kinukwento sa akin ang dahilan ng kanilang pagluwas dito sa Maynila. Hindi ko na lang din tinatanong dahil hindi naman ako interesado. Mag-isa lang po akong anak, Kuya Bebe. Ang ama ko ay itago na lang po natin sa pangalang Tatay Miguel. Pero namana ko po ang itsura ng nanay ko. Naitago na lang po natin sa pangalang Josephine. Maganda po si nanay kung kaya't alam nyo na, medyo may itsura din po ako. Pero hindi ko naman ginagamit ang itsura ko, Kuya Bebe, para manamantala ng kababaihan. Sa totoo nga po niyan, Kuya Bebe, ay hindi ako nagkaroon ng kasintahan hanggang makapagtapos ako ng kursong Information Technology. Pagka-graduate ko po ng college ay nakapagtrabaho po ako kaagad sa isang kumpanya sa Pasay bilang IT staff. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong linya ng negosyo ang napasukan kong kumpanya. Doon ko nga po nakilala si Grace, isang accounting staff sa kumpanyang iyon. Bale magkatabi po ang mga kwarto ng department namin, Kuya Bebe. Isang beses ay nagkasabay kaming kumain sa pantry. At doon nga ay nagkakwentuhan kami tungkol sa kung ano ang mga kurso namin. At kung ano ang ginagawa namin sa aming mga kanya-kanyang department. Mula nga noon ay palagi na kaming nagpapansinan ni Grace sa tuwing nagkakasalubong kami sa hallway. Kuya Bebe, habang tumatagal ay napapansin ko na palagi niya akong sinisilip kapag napapadaan siya sa kwarto namin. Napapangiti na lang ako kapag nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Itinuring kong kaibigan si Grace, Kuya Bebe. Maganda siya, maputi at makinis. Kahawig niya nga si Rica Paralejo eh. Payat siya pero mahahalata mong malaki ang kanyang harap na sadyang umaalog kapag ito'y naglalakad. Malapad din ang balakang na mahahalata dahil sa palaging ang suot nito ay pantalon. Oo, Kuya Bebe, ganoon siya pumorma. Palaging nakapantalon na t-shirt lang. Naiiba siya kumpara sa mga kaopisina naming babae na palaging nakablouse na luwa na ang mga kaluluwa at maikling palda ang ibinubunyag na ang mga makikinis na balat. At iyon naman ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya, kung kaya't siya lang ang bukod tanging babae sa kumpanya namin na naging kaibigan ko. Kaso lamang ay biglang nag-hire ng isang babaeng IT staff ang boss namin para may gumawa ng mga report ng department namin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Trina, Kuya Bebe. Maganda rin ito, maputi at malaman. Ang problema lang sa kanya ay medyo may pagkaklingi ito. Kahit noong unang araw niya pa lang sa department namin ay hindi na ito nahihiyang magdididikit sa akin. Palagi pa itong nakakunyabit sa bisig ko tuwing huwian. Na hinahayaan ko na lang dahil alam ko sa sarili kong hindi ko magugustuhan ang mga ganoong klase ng babae. Alam kong napansin ni Grace ang masyado naming malapit ni Trina. Marahil ay iyon ang dahilan kung kaya't palagi na itong umiiwas sa akin at hindi na dumaraan sa harap ng kwarto ng department namin. Hindi ko rin ipinaliwanag rito kung bakit malapit sa akin si Trina. Wala din naman akong dapat ipaliwanag.
dahil hindi ko naman siya girlfriend. Halos 2 buwan kaming hindi nagpansinan ni Grace noon. Tuwing nagkakasalubong ko nga kami sa hallway ay seryoso lang ang mukha niya. Hindi gumingiti at hindi rin naman nakasimangot. Tapos ay diretso lang na maglalakad at lalampasan ako. Hanggang dumating ang Disyembre. Nagkaroon ng Christmas party ang kumpanya namin na mayroong tema. Kailangang nakaporma lang lahat. Simple lang ang sinuot ko noon, Kuya Bebe. Amerikana, itim na slacks, at balat na sapatos. Pagpasok ko pa lamang ng hotel kung saan gaganapin ang party ay nakita ko na kaagad si Trina. Napakaganda nito sa suot nitong puting dress na nakaluwa ang naiipit nitong mga harap. Akmang sasalubungin ako nito at hahawak na naman sa bisig ko para sabay kaming pumasok sa bulwagan nang biglang humarang si Grace. Tumabi ito sa akin at humawak sa bewang ko. Kinuha rin nito ang isa kong kamay at iniakbay sa kanya. Nabigla ako sa mga pangyayaring iyon. Hindi na naituloy ni Trina ang gagawing pagsalubong sa akin at bumalik na lang ito kung saan siya nakatayo kanina. Pero mas nabigla ako nang lingunin ko si Grace. Nakasalukuyan pa rin nakapulupot ang isang kamay sa bewang ko. Bumitaw siya at humarap sa akin. Mas lalo ko siyang napagmasdan sa suot niyang pulang dress. Napakaputi niya. Lalo na ang punit sa telang ibinubunyag ang pagitan ng kanyang harapan. Napakakinis din ng kanyang balikat. Napalunok ako sa itsura niyang yun. Agad ding tumayo ang aking pagkatao dahil sa tanawin ng aking kaibigan. Mabuti na lamang at hindi niya yun nahalata. Nang gabing yun, Kuya Bebe, ay ginugol namin ang oras namin sa party na kami ang magkasama. Hanggang sayayain niya ako sa rooftop para raw magpicture-picture kami na ganoon ang mga suot namin. Bihira lang daw kasi siyang magsuot ng ganoong kaseksing damit eh. Napakaganda sa rooftop, Kuya Bebe. Tanaw na tanaw ang mga ilaw ng buong Metro Manila. Naging dahilan siguro ang magandang tanawing yun para ipagtapat ni Grace sa akin na gusto niya ako. Sinabi ko rin naman sa kanya na gusto ko rin siya. At sa oras na yun ay naging opisyal kaming naging magkasintahan. Nang matapos ang party ay naglambing ito. Naihatid ko raw siya sa tinutuluyan niyang apartment. Agad naman akong pumayag dahil magkasintahan naman na kami. Hindi ako pwedeng tumanggi sa kanya. Gayong kami na nga. Doon ko nalaman na mag-isa lang pala itong nakatira sa apartment niya. Dahil pareho kaming nakainom sa party at opisyal naman kami na ng gabing yun ay ginawa na namin ang isang bagay na pareho naming gusto. Inangkin ko ang pagkaing inihain sa akin ni Grace. Ipinagmalaki niya ng husto ang kanyang kalikasang napakaputi at napakakinis. Na wala pang sino mang nakaranas makakita at makahawak noon. Pareho naming pinasaya ang isa't isa. Naging malaya kaming gawin ng anumang bagay na aming nanais ng gabing yun. Mga daing ang namutawi sa kanyang mga bibig nang umpisa ng labanan. Subalit unti-unti iyong naging paghalinghing na katulad ng isang musikang nakapagpapasaya sa aking puso. Pareho naming naabot ang dulo sa unang gabi bilang magkasintahan. Pagdating ng bagong taon ay pareho kaming nag-file ng leave sa trabaho. Isasama kasi ako ni Grace sa kanilang probinsya sa Visayas. Ipapakilala daw niya ako sa kanyang angkan. Pero nakiusap ito na bilang kaibigan lang ang magiging pagpapakilala nito sa akin. Dahil ang ilan daw sa kanyang mga kaanak ay mata pobre. Agad ko namang naintindihan ang kasintahan ko. Alam kong gagawin niya lang yun para maprotektahan ako. Nang naroon na nga kami ay agad siyang sinalubong ng kanyang mga kaanak. Ipinakilala niya nga ako sa mga ito bilang kaibigan. Lumapit siya sa isang matandang babaeng naroon na nakaupo sa isang silya. Ayon sa kanya ay lola niya raw yun. Nang papalapit na siya rito ay biglang umiyak ng malakas ang lola niya. Nakatingin yun sa akin at itinuturo ako. Isinisigaw nito ang pangalang Pina.
Niyakap ito ni Grace para patahanin. Nang kumalaman na yun ay lumapit na rin ako rito para makapagmano. Pero laking pagtataka ko nang yakapin ako ng matanda. Tinawag ako nito sa pangalang Pina. Tapos ay sinasabi nito na matagal niya na raw akong hinihintay. Sa isip-isip ko ay sasakyan ko na lang ang matanda. Ganoon kasi siguro kapag matanda na ang tao. Kung ano-ano at kung sino-sino na ang naaalala. Pero sa isang bahagi ng aking puso ay bakit nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na damdamin habang yakap ko ang lola ni Grace. Hanggang sa nagsalita ang tatay ni Grace. Sinabi nito na ang tinutukoy na Pina ng matanda ay ang nag-iisa nitong anak na babae. Kapatid niya na naglayas noon, halos 3 dekada na ang nakararaan. Ayon pa sa tatay ni Grace, kaya raw ito naglayas dahil hindi nila matanggap na ang naging kasintahan nito ay isa lamang kargador sa palengke. Gayong may kaya ang angkan nila. Pero kung sakaling bumalik daw ito ay bukas palad nila itong tatanggapin, kasama ang naging asawa nito. Gusto rin nilang humingi ng tawad dahil sa mga masasakit na salitang sinabi nila rito bago ito naglayas. Ang huling sinabi ng tatay ni Grace ay labis kong ikinagimbal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil doon. Ang totoong pangalan daw kasi ng tinatawag na Pina ng matanda ay Josephine. Pareho ng pangalan ng nanay ko. At Miguel naman daw ang kasintahan itong sinamahan ito papuntang Maynila. Nakapangalan din ng tatay ko. Kuya Bebe. Hindi ko napigilan ang sarili kong muling yakapin ng matanda na nakaupo sa silya. Kaya pala ganoon ang nararamdaman ko nang yakapin ko ito kanina. Dahil siya pala ang lola ko, na ina ng aking nanay.